Kumusta po? Ito, meron naman ako share sa inyo mga boss, itong speaker ng Crown. Okay, ito po ay D10 na speaker. Ito pong dalawang ito mga boss ay sunog. Sunog ito, no? Dito malalaman nyo mga boss kung paano ayusin ang nasunog na voice coil. Ito po ay para sa mga newbie lang, sa mga pro natin dyan at saka sa mga master. Para sa mga newbie lang po itong aking video na ito. Okay po? Yun, kung paano gawin. Yan, itong ating model crown, 300 watts. Yan, max niya. Okay. Yan, yung isa lang ang gagawin natin dyan kasi pares lang naman po ang procedure na gagawin dyan. Ano? Okay, yan. Ito lang isang ating gagawin dyan. Kung meron kayong ganitong speaker at matagal nang naka-stock, mga boss, ito, meron kayong guide. Madali lang po ito mga boss. Nasa tamang pag-align lang, nasa tamang align. Sundan nyo lang yung aking tutorial. Yan, dito mga boss. Itang unang tanggalin muna natin yung dust cap. Dandahan lang po sa pagtatanggal ng dust cap na huwag matamaan yung cone niya, Kasi pag tamaan ng cone, yan, bibiyak po yan. Sayang naman. Pagka nagkaganon. Yun, marahan po na tanggalin ang cone kasi pagka natapos na pong gawin ng voice coil, pwede rin siyang ibalik basta hindi po, huwag nyo lang sirain ng yung dust cap. Dust cap po pala, dust cap. Okay? Yan. Ito po ay Crown model BF105. Size 10 po ito, size 10 woofer. Okay? Yan. Yan po ang procedure kung paano ayusin ang voice coil. Sunog po ang voice coil nito mga boss. So yun, tanggal na natin, Yan. Yan. Yung wag niyo po sisirain yung dust cap niya. Pwede pa po yan, tabi nyo lang. Yan, mapapansin natin dito mga boss, yan. Sayad na po yan dyan kasi talaga nasunog na yung coil niya. Yun. Okay. Salamat po sa magsasubscribe mga boss. Ayun, ito mga boss, natanggal ko na, hindi ko na napakita. Madali lang naman po tanggalin yon kasi nahihila na yon. Ito mga boss, yan, sunog na siya. Yun, ang ating coil, yung voice coil natin, sunog na sunog, nangitim na. Kaya wala nang sound ang speaker na ito. Okay, linisin yan mga boss. Kung medyo maliit yung butas, pinagtanggalan ng voice coil,
Medyo paluluangin nyo yan. Yan, gamit kayo niyan. Ano po? Okay. So yan, makikita nyo, medyo masikip pa yan. Hindi pa kakasya ang ating ipapalit na bagong voice coil dyan. At bago po kayo magpaluang ng butas ng voice coil, lagyan nyo muna siya ng tape. Para po saan yung tape na yan? Yan po para pag halimbawa naglinis kayo niya, pinalaki nyo butas, maiiwasan po na madumihan yung loob ng voice coil. Kasi babara po yan, pag may voice coil na kayo, sasabit yan. Kaya kailangan malagyan nyo na siya ng tape doon sa pinaka-kanal niya paglalagyan ng oil. No? Kasi malikabok po yan, pag panaluang nyo yan, para hindi siya mapasukan ng dumi. Pag napasukan yan at hindi nyo po nalinis, nako sasayad po. Pagka na-fix nyo na, sayang naman. Pag na-fix na, tapos pag testing nyo, sumasayad. Yung pala, hindi nalinis yung dumi, ano? So, kaya lalagyan nyo ng tape. So yan, ito ulit yung model niya. Crown, yan, max 300 watts, 4 to 8 ohms siya. Okay, woofer speaker, model BF105. Okay, kung may ganito kayong speaker na nasunog, ito po ang guide nyo, reference nyo. At ito ang ating ipapalit na voice coil, ano? Yan. Yan po ang sakong sukat ng voice coil na niya. Yan po ay in-order ko lang online. Hindi ko po yan ni-rewind. Yan, ito po ang size niyan. Tsaka yung ohms. Okay, hindi ko po yan ni-rewind. In-order ko po yan ng online. Yan. So pagka ganyan po, bawasan nyo pa. Tabasan nyo pa po yung bilog. Kasi sakto-sakto lang yung coil, yung voice coil. Palagi pag kayo magtatabas, magbabawas ng size, huwag niyo pong lalakihan. Hangga't maaari, saktong-sakto lang po yung voice coil natin para hindi po sobrang laki ng pagkakabawas. Para pag nilagyan po ng epoxy mamaya, pagkatapos, yan, madali lang, hindi na siya mahuhulog pababa. Okay po? So yan. Yan, at huwag kalilimutan po lagyan ng tape, ano, yung kagaya po na sabi ko kanina, lalagyan siya ng tape para hindi malagyan ng dumi o kaya alikabok, ano. Importante po malagyan nyo yan para hindi po magka-problema pagka na-fix nyo na lahat, pagka testingan na. Naku, sayang naman po kung sumasabit dahil lang pala sa dumi. Yan, mahalaga po na malinisan nyo yung loob ng magnet. Kasi pagka po may nasunog ng mga wire, yun nga po sa voice coil, napuputol po yun, naiiwan. Kaya importante malinisan nyo para wala problema, ma'am. Pagkatapos yung mabuo. At dito po, ayan, testingan na natin mga boss, ano? Kung okay na yung sakto na yung butas.
So, importante pong malinisan nyo ang loob. So, yun. Kasi na po ang ating voice coil, ano? Pwede na po natin yang i-fix. Yan. Pagka maglalagay po kayo ng voice coil, importante po pala lagyan nyo ng allowance sa bandang taas. Kahit mga 4 mm lang po yung size niya, yung litaw. Yung litaw niya, mga 4 mm to 5. Basta importante po na wag lang siya sumayad sa ilalim kasi pagka bumabayo siya, pagka sobrang lalim, pag bumayo, ang speaker sasayad po yun. Kaya kailangan wag pong papasayarin. Tsaka yung aking voice coil na ipinalit na yan, hindi naman po yan sobrang haba. Sakto lang po yan. Basta ang ilalabas nyo lang po dyan na naka-usli, yan po, yan, pagkakapit na ng epoxy, 4 to 5 mm lang po mga boss ha. Ayun, 45 mm lang po. Okay, tapos lagyan nyo ng lock. Pwede kayo maglagay ng lock ng yung alam niyo po yung Coke in can, pwede po 'yon. Tapos ito ginamit ko yung sa soft drinks po na plastic bottle. Pwede rin po 'yan. Yan po ang ginamit ko diyan sa akin, hindi po ako nag-Coke in can. Pwede naman po, marami naman po pwedeng ilagay diyan. Pwedeng baraha, 'yon. Kung ano pong gusto niyo maipang-lock diyan. Kaya po yan nilalak dahil para hindi sumabit, pag nagsasalita, para hindi na sumabit siya. Salamat po sa mag-subscribe mga boss, mga madam. Yun, at dito, yan. Tulad po na sabi ko kanina, importanteng mai-align nyo yung voice coil para po hindi sumasabit sa magnet sa ilalim. Tsaka yun nga, kailangan nalinisan ng maayos. At nailak ng mabuti. Yung green ko na nilagay, lock po yan. Nakalock yan. Yan, tapos dyan tayo maglalagay ng epoxy. Huwag pong sobrang dami ng epoxy mga boss ha, kasi baka lumusot siya doon sa coil. Ay, sasabit po yun. Kailangan gat maaari, dito lang kayo sa labas, huwag pong lalagyan sa loob. Huwag malalagyan. Kasi sobrang silent po pagka nalagyan ng tumigas, sasabit po. Okay, epoxy clear ang ginamit nyo dyan mga boss sa paglalagay dyan sa labas. Yan po pinakalock ng ating voice coil para pagka bumabayo, yan, nakakapit siya sa cone. Sa cone siya nakakapit. Cone tsaka sa spider niya. Sana po nakita niyo itong aking video na ito at kung meron kayong ganitong issue na same po ng model ng speaker natin at speaker nyo, ito po meron kayong reference, meron kayong guide. Yan, nandiyan yung size po ng voice coil. Kung naman problema kayo sa size, hindi nyo alam, nandiyan po sa video ko. Dumaan po yung kaya review na lang, balikan nyo na lang yung size. Okay, sakto po yun, yung na-order ko na yun galing online. Overseas po yun, hindi po dito sa local, overseas po siya galing. So yun, patigasin na lang natin yung ating, yan, nadikitan na natin. Okay, yan, yan. Basta importante po na huwag malagyan ang loob ng epoxy ha. Ingatan niyo po yun. Yan, patitigasin na lang natin yan. At lalagyan ng dust cap, ayun. At dito, okay na, nalagyan ko na rin dyan ng dust cap, di ko na lang napakita, At napatuyo na po natin dyan, tuyo na po yan. At yun mga boss, walang sayad, walang sabit ang ating speaker. Salamat naman. At tagumpay ang ating pagkakabit ng voice coil.
Ang pinakamahalaga po kasi po dyan mga boss, yung pag-lock nyo. Kailangan saktong-sakto, hindi sasabit. Tsaka yung laki din ng size din ng voice coil na ilalagay nyo. Okay? So yun, ready for testing na po ito. Ang ating speaker kung gagana na. Kung nakarating po kayo sa video ko na ito, salamat po mga boss. Sana natulungan ko po kayo na magawa ang inyong ganitong klaseng speaker, ganitong model, ano? Kung may problema kayo sa size ng voice coil, yan po, nandito po. Ibahagi ko sa video na ito. So yun, dito po, testingan na natin at para malaman po natin kung okay na ang ating speaker. Ito po.